sabi ng nakausap ko, ay, meron ako nakausap, sabi niya, mabuti nakadaan daw siya doon sa pinagdaanan niyang hirap, kesa doon sa, mabuti daw yung, minsan maganda talaga pag may pinagdadaanan tayong hirap or difficulties, hindi dahil maganda yung ganong sitwasyon, pero maganda rin yon dahil that is the time na, kung alam niyo yung salitang nadudurog tayo, o nabobrokenness tayo, kaya yung salitang I know how to be in want and I know how to be in plenty. May nagtanong naman sa akin, anong ibig sabihin ng I know how to be in plenty? Kasi nga, pag tayo yung sobrang meron tayo, parang itong pagkakameron natin, sometimes yung blessing na nanggaling sa Lord na to bless us, minsan nakakasama sa tao dahil pag yung sobrang plenty, minsan nakakayabang. Pati plenty, pati yung ulo lumalaki. Parang ano sila, pag meron, parang ano, basta mahirap ipaliwanag, nagiging mayabang talaga. Pero pagka yung nakausap ko, yung sabi niya, mabuti bumalik ako dun sa ganitong sitwasyon na again in want, na pagka in want yung ano siya na brokenness na mas mabuti po nga yun sa atin na ma-brokenness tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi inaayos na naman tayo ulit ni Lord sa tama. Kasi minsan pag hindi nabobroken yung tao, yun nga ang tinatawag nating how to be in plenty na kayamanan ng mundo, nagiging kalos tayo na nawawala na yung puso natin kasi nga puro lahat, we can buy anything that we don't need God. Hindi, yun ang ibig sabihin dun sa sinabi ni Paul na I know how to be in want and I know how to be in plenty. Kaya yung mga taong dating naging in want, pag napapunta ulit sa plenty, sana ay ma-remember nila yung time na in want sila para hindi sila yumabang. Pero kasi sa ngayon, sa mundo, kalimitan, kapag konting umangat, ewan ko kung nakikita nyo, kasi ako nakikita ko. Kasi minsan pag konting umangat lang, parang nakalimutan na nila yung pinagdaanan nila. And I just want to share to you, alam nyo na kalimitan sa mga kaibigan ko, sa totoo lang, kalimitan sa mga kaibigan ko, tunay na talagang mayaman sila. Mababait sila talaga. Ang babait talaga yung mga tunay na mayabang. Tunay na mayaman. Totoong mayaman sila. Kumbaga hindi nga sila dumaan sa hirap na ganito. Pero ang bait nila. Pero meron naman akong kilala na dumaan po sa mahirap dati, konting umangat lang. Ang laki ng ibang iba ang nangyari sa puso nila. Kasi nai-impluwensya sila ng worldly pleasure. Kaya minsan imbis nakabuti yung blessing na nagiging sabi nga, it's not what you get. Na biglang tuloy akong nakaalala, it's not what you get, it's what you become. Even if you get a lot of success, a lot of trophy, a lot of palakpak ng tao, but hindi yun importante, it's not what you get, it's what you become. Biglang napapunta yung topic na yon. So, importante what we become in all season of our life. Mapameron, mapawala, it's what we become. We should be Christ-like. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Kasi pag tayo ay nagkaroon ng marami, tapos dumating sa point na magpasalamat tayo kung nagkaroon tayo, tapos bumaksak ulit, kasi God loves us na mabalik tayo sa dating pagkakawangis ng Panginoon. So, napaka-importante is what we become. I know how to be in want and I know how to be in plenty, and it's not what I get, it's what I become. So, yun lang po mga kamami talk. Hindi ko alam, bigla lang ako napatok Napatok kasi meron kumausap sa akin. Kaya, yun yung laman ng puso ko about that. About that, I know how to be in want and I know how to be in plenty. Goodbye mga kamami talk. Talk. This is Mommy Grace. God bless you all. This is Mommy Talk. Grace Gracia, sharing you inspired reality talk.